Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. Okay, Colossians chapter 2 verse 6. Kaya't yamang tinanggap nyo si Kristo Jesus. Sino po rito ang tumanggap na sa ating Panginoong Jesus? Sabihin, tinanggap mo sa puso mo. Inanyayahan mo si Jesus na manahan sa puso mo. Sapagkat nais mo siyang tanggapin at kilalanin bilang iyong Panginoon. Ibig sabihin, siya na yung masusunod sa buhay mo. At tinanggap mo siya bilang tagapagligtas sapagkat naintindihan natin na ang lahat ay nagkasala. At ang kabayaran ng kasalanan ay walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ang tao ay mapapahamak at mapupunta sa impyerno. Pero wag nating kalilimutan, hindi mo lang kailangan tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas. Kailangan tanggapin mo siya bilang Panginoon, mga kapatid. Sapagkat ang Panginoon, tagapagligtas na po yan, mga kapatid. Kaya pag tinanggap mo siyang Panginoon, tinitiyak ko sa iyo, ligtas ka na rin. Hindi ka na rin mapapahamak at makatitiyak ka na ng buhay na walang hanggan na kasama ang Diyos. Pero kung tatanggapin mo lang siyang tagapagligtas at hindi Panginoon, ay hindi po mangyayari yung tunay na kaligtasan sa buhay natin, mga kapatid. Okay? So, importante, tanggapin mo siya bilang Panginoon. At kaya dito, sinasabi, kaya't yamang tinanggap nyo si Kristo Jesus bilang Panginoon. Yung Jesus na yan na Panginoon, tagapagligtas din po yan, mga kapatid. At sabi rito, patuloy kayong mamuhay ayon sa Kanya. Patuloy kayong mamuhay ayon sa Kanya. In English translation, you accepted Christ Jesus as Lord, so continue to live following Him. Sabi nga po natin, continue. Isa pa, continue. Ayan. That's why the title of this message, Continue to Follow Jesus. So, dito makikita natin, lahat tayo tinawag to follow our Lord Jesus Christ. To continue to follow Jesus. Why? Importante matapos mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon. Dahil Panginoon, siya na yung masusunod. Kaya dapat tiyakin mong siya yung nasusunod sa buhay mo. At sa pagsunod sa Panginoon, importanteng nagpapatuloy po yun, mga kapatid. Yan ang direksyon ng buhay mo ngayon. Ang sumunod sa Panginoon. Alam niyo, mga Kristiyano talaga, mga tagasunod dyan ng Panginoong Yesus. Kaya po nagkaroon ng katawagang Christian dahil sila ay mga tagasunod ng Panginoong Yesus. Nung araw naman, wala pa talagang katawagang Kristiyano, mga kapatid. Okay? Pero nakita ng mga tao na sila ay mga tagasunod ng Panginoon at laging sumusunod sa Panginoong Jesucristo. Tinawag silang mga Kristiyano. Kaya sa Acts 11 verse 26, nang makita niya si Saulo, isinama niya ito pabalik sa Antioch at 1 taon silang nakasama ng iglesia roon. At maraming tao ang kanilang tinuruan. Sa Antioch, unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Yung mga tagasunod daw ni Jesus, tinawag na mga Christian. So if we are claiming that we are Christian, make it sure, ikaw ay tagasunod ng Panginoong Jesus. Did you get that? Madaling sabihin Christian. Pero kaya tinawag na Christian dahil sila ay mga tagasunod ng Panginoong Jesus. So kaya tatanggapin mong Christian talaga kung tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat may mga Kristiyanong matapos tumanggap sa Panginoon, hindi nila na ipagpatuloy ang pagsunod sa Panginoon o ang pamumuhay ayon sa Panginoon.
Marahil kasi ganito, siguro inaakala mo siguro dahil dumadalo ka na, ikaw ay tagasunod na ng Panginoong Hesukristo. Hindi porke dumadalo ang isang tao sa gawain ng Panginoon, ay Christian na rin. Ang pagdalo sa gawain ay hindi nagpapakristyano sa atin. Kundi yung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo bilang Panginoon. It's your personal decision. And you follow Jesus. Yung ikaw ay sumusunod na sa Panginoong Hesukristo. So wag mong akalain dahil dumadalo, ay tayo ay tagasunod na at sumusunod na sa Panginoon. O kaya naman, nagbabasa ka na o nakikinig ng salita ng Diyos, sumusunod ka na sa Panginoon. Hindi porke nakinig ka at nabasa mo, ay nasunod mo na ang salita ng Diyos. Kailangang ipamuhay pa ito, mga kapatid. Amen? Kailangang mai-apply mo pa yan. Hindi man ngayon, pero sa mga panahon na kailangan mong sundin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Halimbawa ay, bagamat wala kang kagalit ngayon, paano mo i-apply yung pagpapatawad? Wala namang umaway sa'yo. Pero sa panahon na maranasan mo, ang may umaway sa'yo, ang sabi ng salita ng Diyos, magpatawad. Pag nagawa mo yon, nagiging tagasunod ka ng Panginoong Hesukristo. So hindi porke nagbabasa ng salita ng Diyos, ay nagiging tagasunod na tayo ng Panginoong Hesukristo. But that's the beginning. Yan ay pasimula na nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na masunod mo ang Panginoong Hesukristo. Ang pamumuhay natin bilang mga Kristiyano, mga kapatid, ay hindi na po pwedeng umayon sa gusto mo. Na kung ano ang magustuhan mo, yun yun. Hindi na po ganun ngayon, mga kapatid, bilang mga Kristiyano. Amen? Dapat alam mo na merong mas nasusunod na sa iyo ngayon. Lagi ko sinasabi sa mga mag-aasawa, pag nag-asawa na kayo, hindi na kagaya ng dati. Pag nag-asawa ka na ngayon, sa bawat pagpapasya mo, i-consider mo yung asawa mo. Hindi po pwede lahat na magustuhan mo, pwede mong gawin. May asawa ka na. Iba yung buhay binata at dalaga, iba yung pamumuhay na may asawa. Ganon din. Iba yung pamumuhay ng hindi ka Kristiyano, sa Kristiyano ka na. Hindi po pwedeng Kristiyano ka na, ang buhay mo pa rin, hindi Kristyan. Hindi po pwedeng may asawa ka na, ang pamumuhay, ang style mo pa rin, para kang binata o para kang dalaga. Anumang oras mong gustong umuwi ng bahay, gagawin mo at na magagawa mo. Bagamat may kalayaan kang magawa iyon. Pero hindi na po pwede yun. Hello? Hindi na pwedeng kung ano magustuhan mo, gagawin mo na if you are a Christian. Hindi na rin po pwedeng ano man ang sabihin nila, susundin mo lang. Hindi rin ganon, mga kapatid. O anumang nakasanayan na, naging tradisyon na sa buhay natin, o nakagisnan, pwedeng magawa mo pa rin. Lahat ng bagay ngayon sa buhay mo, sa pagpapatuloy mo sa Panginoon, tiyakin mo, lahat ay laging umaayon sa Panginoon. Kaya sabi ng Matthew 28, 19-20, itinagumili ng Panginoong Hesukristo sa mga susunod sa Kanya. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod. So itinagubili ng Panginoong Hesukristo sa Kanyang mga alagad, mga naunang alagad, na matapos yung gawin silang mga alagad ko, turuan nyo silang sumunod. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya lagi nating sinasabi, ang Kristiyano ay pamumuhay. Christianity is a lifestyle. It's not a title. Hindi lang yung masabi kang Christian. Hindi ganun lang yun, mga kapatid. Kundi dapat nakikita sa buhay mo ang pagiging Kristiyano.
At yung makikita sa'yo sa pagiging Kristiyano ay yung ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Yung buhay mo ay umaayon sa Panginoon. Na ang ibig sabihin, yung buhay mo ay nakikita yung kalooban ng Diyos. Ito yung sinusunod mo kung ano yung kalooban ng Diyos. Sinusunod mo yung ayon sa kaparaanan ng Diyos. Hindi kanino mang kaparaanan o pamamaraan ng sanlibutan, kundi kaparaanan ng Diyos. At ayon sa kanyang katuruan. At lahat ng yan ay narito sa Biblia. Amen. Wala sa kanila. Wala sa akin. Wala sa iyo. Andito. Sa Biblia. Ang salita ng Diyos. Kaya makulit ako sa inyo. Hindi po pwedeng sa Kristiyanong walang Bible. Get that? Sabi mo sa katibo mo, may Bible ka na ba? Paano ka makasusunod sa Panginoon? Kaya sabi ng Colossians chapter 2 verse 8, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Wala namang problema sa tradisyon ng mga tao. Walang problema sa ilang mga alituntunin o sistemang umiiral sa mundong ito. Tiyakin lang natin, lahat ng tradisyon na yan ng tao, lahat ng alituntunin o sistema na umiiral sa mundong ito, ang mga ito ay sabi, ay ayon dapat kay Kristo. So sa ating pagbabatuloy sa Kristiyanong pamumuhay, lagi natin tingnan, ito ba ay ayon sa Panginoon? Ito ba ay kalooban ng Diyos? Ito ba ay ayon sa kaparaanan ng Diyos? Ito ba ay ayon sa katuruan ng Panginoong Jesucristo? Hindi po pwedeng hindi natin aalamin yon. Hello? Hindi mo pwedeng basta pabayaan na lang. Dapat tiyakin mo bilang tagasunod ni Jesus. Tiyakin mo na ayon pa rin yan sa Panginoon. Kaya, laging aalamin mo talaga. Malaking advantage na kung lagi ka nang nagbabasa ng salita ng Diyos. Makalimutan mo man, pero ipapaalala sa iyo ng Holy Spirit ang mga nabasa mong salita ng Diyos. Pero paano ka papaalalahanan ng banal na Espiritu kung wala ka namang binabasa? Ano ipapaalala sa iyo ng Holy Spirit? So paano rin sa iyo gagawa ang Holy Spirit? Paano rin sa iyo mangungusap ang Holy Spirit? Sapagat lahat ng ipapaalala ng Holy Spirit ay ayon sa katuruan ng Panginoong Jesucristo. Kaya ang hindi pamumuhay ayon sa Panginoon, parang sinasabi mong pamumuhay pa rin katulad ng dati. Ang hindi pamumuhay ayon sa Panginoon, parang sinasabi mo pa rin, pamumuhay pa rin ayon sa dati. Yung wala ka sa Panginoon. Yung dati pa rin ang paiiralin mo. Yung mga nakaraan pa rin. Walang pagbabago. Pansamantalang kasiyahan. Pagkakataon pa rin sa kaaway upang sirain ang buhay mo. Dito inaayos na ni Lord yan, kapatid. Dito sinisira ng kaawayan. Pero naparito ang Panginoon upang magbigay ng buhay. Sirain ang lahat ng paninira ng kaaway. 1 John 3 verse 8, Jesus Christ came to destroy all the works of the enemy. Para hindi makapagnakaw ang kaaway. John 10:10. Para hindi makapanira ang kaaway. Para hindi makapamatay ang kaaway. Jesus came. That's why He is our Savior. But don't forget that He is also Lord.
That's why we need to obey. We need to follow Him because He is the Lord. Siya ang Panginoon natin, mga kapatid. So when we continue to follow Jesus, sa ating pagpapatuloy sa pagsunod sa Panginoon, lagi niyo po itong tandaan, may haharapin pa rin tayo. At ito ang Kristiyano, hindi po pwedeng tumatalikod, ayaw ng Diyos ng tumatalikod. Kaya itinulad tayo sa isang sundalo. At makikita nyo yung kasuotan ng sundalo, punong-puno ng pangdepensa, proteksyon, pero walang proteksyon sa likod. Wala. Lahat ng proteksyon ay nasa harap, pero wala sa likod. Bakit? Sapagkat ayaw ng Diyos na tumatalikod tayo. Gusto ng Diyos laging pasulong ang buhay natin. Amen? Yan ang pagsunod sa Panginoon. That's why the Word of God says, continue. Sabihin ulit natin, continue. Dapat patuloy na sumusunod sa Panginoon. At sa pagpapatuloy sa pagsunod sa Panginoon, may mga haharapin pa rin tayo. Huwag nating kalilimutan yan. At ano yung unang haharapin mo? Ay yung pagpili. Choice. Life is a choice. Every day we choose. Paggising mo pa lang sa umaga, mamimili ka na. Kung ikaw ay babango na o mananatili pa rin nakahiga. Pipiliin mo yun. At kapag ikaw ay pinili mo lang bumangon, mamimili ka na naman kung ano ang uunahin mong gagawin. Maliligo ka ba? Magdi-devotion? Magluluto? Mag-i-stretching? Papasok ng CR? Pinipili mo yun sa dami ng dapat mong gawin. Ganyan ang buhay, mga kapatid. At importanteng mag-ingat pa rin tayo. Dahil may kalayaan pa rin tayong pumili. May kalayaan pa rin tayong magpasya sa sarili natin kung ano ang pipiliin natin na mga bagay na ating gagawin. Let us be careful on how to choose and what to choose. Lahat tayo may laya pa rin. Lahat ng nais nating mangyari sa sarili natin at para sa Diyos. Ikaw pa rin ang pipili niyan. Sabi mo sa atin mo, ikaw pa rin ang pipili niyan. Kaya mula sa pagtanggap natin sa Panginoon at matapos tumanggap, ay piliin mong magpatuloy ka. Ang pagpapatuloy sa pagsunod sa Panginoon, ikaw din ang pipili niyan. Kaya hindi lahat nakakasunod dahil hindi automatic yun. May mga automatic sa buhay natin at merong hindi. Yung mga automatic, hindi mo na kailangan piliin yun. Automatic nga yun eh. Halimbawa, yung pag-ibig ng Diyos. Hindi mo pwedeng piliing ibigin ka ng Diyos. Hindi, talagang mahal ka ng Diyos. Sapagat ang Diyos ay pag-ibig. Hindi nagmamaliw, hindi nababawasan, hindi nadadagdagan. Hindi nawawala. Huwag mong isiping nawala na ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Hindi po nawawala yun. Ang pag-ibig ng tao nawawala, pero ang pag-ibig ng Diyos kailanman hindi nawawala. Hindi nababawasan. Huwag mo sabihin, si Lord, konti na lang akong mahal. Kaya, hindi ka nagsisikap para mahalin ng Diyos. Walang magagawa yun. Walang magagawa yung pagsisikap mo para mahalin ka ng Diyos. At wala rin magagawa yung kasalanan mo para hindi ka mahalin ng Diyos. Walang magagawa yun. Mabuti o hindi mabuti, tandaan mo, ang pagmamahal ng Diyos hindi nawawala. Automatic yun. Because God is love. Mahal ka ng Diyos.
Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. At yan ang panlililang ni Satanas sa atin. Pag nagkamali ka na, nagkasala ka na, hindi ka na mahal ng Diyos. Hindi. Kung magkamali ka, itama mo. Pag nagkasala ka, humingi ka ng tawad at pagsisihan mo. Pwede pa rin. Bakit? Mahal ka ng Diyos. Hindi yan nagtotolerate na pag nagkasala ka, pwedeng hindi na humingi ng tawad kasi mahal naman ako ng Diyos. Hindi ganun yun. Pwede kang humingi ng tawad sapagkat alam mong mahal ka ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos, hindi nagtotolerate ng mali. Tumutulong yan para maitama ang mali. Hindi nangungonsinti ng kasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos, tumutulong yan upang makalaya tayo sa kasalanan. Hindi manatili sa kasalanan. Kaya kahit ang Diyos ay makatarungan, kaya may kabayaran ng kasalanan, but because God is love, nabigyan tayo ng pagkakataon. Because God is love, He was able to give His Son, Jesus Christ. For God so loved the world. Dapat tama ang ating pananaw dyan. Are you following? Marami pang bagay sa buhay natin ang automatic. Yung mga naging magulang mo, hindi mo naman pinili yan. Napipili mo ba kung sino magiging tatay mo? Bago ka maipanganak? Hindi naman. Napipili mo ba kung sino magiging nanay mo? Kahit anong gawin mo, hindi mo mapipili yan. Kahit yung mga magiging kapatid mo, hindi mo mapipili yan. Pamilya mo, hindi mo mapipili yan. Yung kasarian mo, yung pagiging lalaki mo, yung pagiging babae mo, hindi mo pinili yan. Kaya huwag mong pipiliin ang kasarian mo. Kaya maling-mali ang Kongreso. Kung paanong pahihintulutan, mapili mo ang kasarian mo. Pag dumating kang edad na 18, kung lalaki ka, pwede mong piliing babae ka. At kung babae ka, pwede mong piliing lalaki ka. Hindi mo pwedeng piliin yan. Ang Diyos ang pumili niyan. Kaya hindi tayo pabor sa ganon. Na maaari mong piliin na maging kasarian mo. Ang iyong magiging lahi, hindi mo pwedeng piliin yun. Hindi ako naniniwala. It's my personal. Napalitan mo ang lahi mo. Sapagkat hindi ikaw ang pumili at pipili niyan. Be proud to be a Filipino. Huwag mo ikahiya. Kahit ganyan yan. Magkakaiba lang tayo. May mga ilang provision ang Diyos na automatic. Blessing. Katulad ng hangin. Nagising ka na lang, may hangin. And blessing yan. Hindi tayo mabubuhay na walang hangin. Automatic yun. That is the goodness of God in our lives. Pero hindi lahat automatic. Kaya merong pagpipiling gagawin. Pagdating sa mga hindi automatic, kailangan piliin mo. Ang hindi pagpili ay pagpili na rin ng hindi pagpili. Did you get that? May mga hindi automatic katulad ng sa pamumuhay natin bilang Kristiyano. Yung paglago mo sa pagiging Kristiyano. Pipiliin mo yan. Hindi automatic yan. Hindi automatic, ikaw ay lalago. Pag sinabing,
lumalago, mga kapatid, yung nagagawa mong i-apply agad ang salita ng Diyos sa buhay mo. Hindi automatic yun. Kailangan mong lumago. At pipiliin mo yun. Gugustuhin mong lumago sa iyong kristyanong pamumuhay. Hindi automatic magkakaroon ka ng kaalaman sa maraming bagay patungkol sa Diyos. At sa iyong bagong pamumuhay ngayon bilang Kristiyano sa espiritual na pamumuhay. Hindi po automatic yun. It should be intentional. Gugustuhin mo talaga. Yung pag-unlad sa buhay, hindi po automatic yan. Huwag mo hintaying umunlad ang buhay mo dahil Kristiyano ka. Pipiliin mo yan, kapatid. Yung kaligtasan, pipiliin mo yan. Kung gusto mong mapunta ng langit o mapunta ng impyerno, hindi automatic ang pagpunta ng langit. Dahil ang tao ay nagkasala. At ang kabayaran ng kasalanan ay walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ang tao ay mapupunta sa impyerno ng walang hanggan. But it's up to you. It's not too late to choose to be with God forever. Yung kapatawaran, pipiliin mo yan. Yung paghingi ng tawad at magpatawad, pinipili po yan, hindi automatic. Hindi mo hihintayin yan. Mawawala rin yan. Hindi mawawala yan. Sapagkat ang pagpapatawad at paghingi ng tawad ay laging ngayon. Hindi ka naman hihingi ng tawad kung hindi ka pa nagkasala. Pero yung pagkakaroon mo ng pagkakasala, ngayon din mismo. Ang paghingi ng tawad at yung pagpapatawad. Hindi mo kailangan hintay maghilom. Hindi maghihilom yan. Kaya sabi ng Panginoon, ilang beses magpatawad? 7 times? 77. Kaya hindi ako naniniwala sa forgive and forget. Hindi. Mas mabigat tayong forgive and 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 forgive. Kaya sa tuwing maalala mo yan, masakit yan. Pero sa tuwing maalala mo, forgive, 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 and forgive, and forgive, and forgive, and forgive, and forgive. Yung maging masaya, yung maging maligaya, pipiliin mo yan. Hindi automatic yan. Hindi kusang mararamdaman yan. Yung paglilingkod sa Panginoon, pinipili rin po yan. Kaya hindi lahat naglilingkod sa Diyos sapagkat pinili nilang hindi maglingkod sa Diyos. Pero ang isang pinakamabuting magagawa mo habang nabubuhay ka bilang Kristiyano ay maglingkod sa Panginoon. Kailan ka pa maglilingkod? Hindi mo naman alam kung kailan ka mamamatay. Yung pagpupuri at pagsamba sa Diyos, yung awitan ang Diyos, pinipili rin yan, mga kapatid. Ikaw ang pipili yan kung aawitan mo siya. Yung pagkakaloob mo, pipiliin mo rin yan. Yung pagdalo mo, yung pagtulong mo, yung pananalangin, yung pagbabahagi ng mabuting balita, maraming kailangang piliin. Haharap ka lagi dyan. Hindi lang sa mga bagay sa mundong ito. Sa paggising mo, kung babangon ka na o hindi, kung kakain ka o hindi, kung anong ulam mo, at kung anong isusuot mo, kung anong gagawin mo, kung ano ang uunahin mo, higit sa lahat, sa iyong kristyanong pamumuhay. Hindi lahat automatic. Haharap at haharap tayo sa maraming bagay na pipiliin mo. Kung si Lord, ay ang katulad ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Pinapili niya ang mga Israelita. So when we continue to follow Jesus, sa pagpapatuloy mo, tandaan mo yan, may haharapin ka pa rin. Yung pagpili.
And I pray lagi mong mapili si Lord. Pangalawa, mga kapatid, nahaharap ka pa. Haharap ka pa rin sa iyong pagpapatuloy sa pagsunod sa Panginoon. Haharap ka pa rin sa mga pagbabago. Sabi natin, pagbabago. Because in 2 Corinthians 5:17 in English, so then, if anyone is in Christ, ang sino man daw na kay Jesus, hallelujah, that person is part of new creation. Part. The old things have gone away and look, new things have arrived. Anong ibig sabihin nun? Pagdating sa pagbabago, kasama ka pa ron. Hindi mo pwedeng iwasan yan. Lahat tayo haharap sa pagbabago. Tingnan mo yung katabi mo. Mababago pa yan. Lahat tayo haharap dyan. Kapag ipinagpatuloy mo ang pagsunod mo sa Panginoong Hesus, may mga pagbabagong magaganap sa buhay mo. Ayaw natin ang pagbabago, mga kapatid. Lalo na kapag kasama ka doon. Ang gusto mo lang kasi madalas, sana mabago asawa ko. Gusto mo lang lagi asawa mo mabago. Eh ikaw, Lord, pwede bang asawa ko lang? Pwede bang mga anak ko lang ang magbago? Eh ikaw. Pwede bang yung leader ko lang ang magbago? Eh ikaw. Pwede ba yung mga member ko lang ang magbago? Eh ako, na pastor. Hindi kasama? Hindi ganun yan, mga kapatid. Madalas pagdating sa pagbabago sa sarili natin, ang sagot mo agad, bakit? And that is the popular question in heaven. Why? Yan ang madalas naririnig sa langit. Bakit? Bakit nga hindi? Tanong ko sa'yo. Tingnan mo ulit katabi mo. Sa tingin mo ba may mga dapat baguhin dyan? Oh, sa'yo rin. Sa'yo rin, meron. Hindi mo pwedeng wala. At tandaan nyo lagi, pagdating sa pagbabago, tandaan mo lagi, aalisin ka dyan sa comfort zone. Hindi ka lang inaalis sa uncomfortable, but even in your comfort zone. Mababago rin yan. At alam nyo ba na isang indikasyon para malaman mong may dapat baguhin sa'yo? Pag may nakita kang dapat baguhin sa iba. Pag may nakita kang dapat baguhin sa kanya, isa lang ibig sabihin nun, may dapat din baguhin sa'yo. At para mabago yon, ang unang dapat magbago, ikaw. Ang pagbabago ay laging nagsisimula, sabi mo sa katabi mo, sa akin. Hindi sa asawa mo. Gusto mo mabago asawa mo? Ikaw muna. Haharapin mo yan. Madaling magsabi sa ibang tao, magbago ka, dapat ganito ka, dapat ganun ka. Eh ikaw, nakakalimutan natin yun. Ang dapat magbago, ikaw. Una. Lahat tayo kailangan natin. Lahat tayo harap sa pagbabago. Pero ang una at magsisimula ay sa'yo. Kung gusto mo magkaroon ng pagbabago sa pamilya mo, ikaw muna. Sabihin mo ulit sa katabi mo, ako muna, ako muna. Maraming nabigo sa prinsipyong, if they change, I will change. Nauso yun di ba? Kung magbabago na you,
magbabago na malabo yan. Dapat palitan mo na. If I change, everything changes. Kung magbabago na magbabago na you. Amen? Ang pagbabago ay lagi nagsisimula sa iyo. Kaya isang indikasyon na kailangan may mabago sa iyo dahil may nakita kang kailangan mabago. Pag may nakita kang kailangan baguhin sa church, praise the Lord, ikaw muna. Kung meron kang nakitang nais baguhin sa relasyon nyo bilang mag-asawa, praise God, ikaw muna. Ikaw lagi ang mauna. Hindi, pastor, nagbago na ako. Ba't siya hindi pa rin nagbabago? Hindi ka pa rin nagbabago. Bakit? Reklamador ka pa rin. Hanggat may nakikita ka, may pabaguhin pa rin sa'yo. At pag wala ka nang nakita, isa lang ibig sabihin nun, nabago ka na talaga. Kung gusto natin lumago, kailangan ng pagbabago. Minsan may mga pagbabagong hindi talaga nakakatulong at nakakabuti sa atin. Di ba? Dating hindi adik, naging adik, hindi makakatulong yun. Hindi naman dating nagsusugal, sugalero na. Hindi makakatulong yun. Nagbago nga, pero hindi makakatulong yun. So tiyakin natin, yung pagbabago, nakakatulong. May mga pagbabago rin, bakit? Nasasaktan tayo. May mga pagbabagong hindi mo matanggap. Kaya umaawit ka na lang. Hindi ko kayang tanggapin. May mga pagbabagong hindi mo matanggap. Pero kapag tama ang napiling pagbabago, ito'y sa ikabubuti mo. Because the only way that we could ever grow is by changing. Growth means change. So sa pagbabago sa ating mga buhay, panloob man yan o panlabas, mahalagang nagagabayan talaga tayo. Kailangan natin ng gabay. Amen? Gabay mula sa salita ng Diyos. Gabay mula sa Santo Espiritu, ang banal na Espiritu. At gabay sa simbahan. Kaya dito sa simbahan, nagagabayan din tayo, mga kapatid. Amen? Sa iba, hindi nagiging madali ang pagbabago, mga kapatid. Mga pagbabago pagdating sa pagkilala sa Diyos, minsan hindi pa rin nagiging madali sa atin ang makilala mo ang Diyos. Yung pagbabago sa pagtingin sa sarili. Minsan hindi nagiging madali sa atin na mabago ang pagtingin natin sa ating sarili. At mga pagbabago pagdating sa pakikipagkapwa-tao. Kailangan harapin din yan. Kasama yan, mga kapatid. Yung mabago ang pagkilala mo sa Diyos at pananaw mo sa Diyos. Yung mabago ang pagtingin mo sa sarili mo. At mabago yung pakikipagkapwa-tao mo. Maraming dapat pang baguhin sa atin. At alam nyo ba ang pagbabago? Habang nabubuhay. It will never stop. Pero itong tandaan natin, mga kapatid. Pag ang pagbabago ay sa Panginoon, laging sa ikabubuti natin yan. Kapag ang pagbabago ay sa kalooban ng Diyos at kaparaanan ng Diyos, tinitiyak ko sa inyo, sa ikabubuti at sa ikabubuti natin yan, mga kapatid. Amen? So when we continue to follow Jesus, sa pagpapatuloy natin sa pagsunod sa Panginoon, haharap at haharap ka, kailangan mong pumili. You need to make a choice, a decision. Sapagkat walang ibang pipili niya kundi ikaw. At kahit ibang tao ang pumili sa iyo niyan, ikaw pa rin ang pumili nun.
Huwag mo sabihin, pinili yan ng ibang tao. Hindi. Pinahintulutan mo pa rin yon. Ikaw pa rin ang pumili na hinayaan mong ang ibang tao ang pumili sa'yo. Haharap ka pa rin sa mga pagbabago habang nabubuhay tayo. At ikatlong, haharap ka pa rin, mga kapatid. Haharap ka sa pagsubok. May mga problema pa rin. May mga pagsubok pa rin. Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13? Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Amen? Hallelujah! Kaya kung umaharap man tayo sa mga pagsubok, problema, ang pangako ng Diyos, wala siyang pahihintulutan na hindi natin makakayanan. Bakit? Sapagkat tutulungan tayo ng Diyos. Parang hindi mo talaga kaya. Pero dahil ikaw ay sumusunod sa Panginoon, tutulungan ka ng Panginoon. Kaya mahalaga, patuloy kang sumunod sa Panginoon sapagkat hindi lahat kaya mo. Hindi lahat makakayanan natin. Pero ang pangako ng Diyos, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Kaya dapat patuloy kang sumunod sa Panginoon. Amen? Sabi mo sa atin mo, sumunod ka lang sa Panginoon. Santiago, Kabanata 1, talatang 12, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Pansinin niyo ang salita ng Diyos, pinagpala. Hindi pagpapalain, pinagpala ka na. Kung ikaw ay natitiyak mong sumusunod ka sa Panginoon, tandaan mo, pinagpala ka na. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka na. Kaya huwag mo sasabihin, pagpapalain ka ni Lord. Hindi. Sabihin mo, pinagpala ka na ni Lord. Yung makita mo ang isang kapatiran sumusunod sa Panginoon, pinagpala ni Lord yan. Sapagkat ang sabi niya, anumang oras, kapag ikaw ay nagpatuloy, malalampasan at malalampasan mo yan. Hayaan mo lang laging masunod ang kalooban ng Diyos. Dapat lagi tayong nagtitiwala sa Diyos. Sa plano ng Diyos. Because God is in full control. Kahit si Satanas nagpapaalam sa Diyos. Walang bagay na hindi alam ng Diyos. Walang bagay na hindi pahintulutan ng Diyos. Wala. Lahat. Lahat ng nangyayari ay may kaalaman ng Diyos. Lahat ng nangyayari, hindi pwedeng mangyari na walang kapahintulutan ng Diyos. Kaya hindi mo kailangang iwasan ang problema. Dahil may solusyon sa problema. May natututunan sa problema. May mga pagkakataon sa problema na maranasan mo ang Diyos. At makilala mo pa ng lubos ang Diyos. Hindi mo kailangang iwasan ang mga pagsubok o takbuhan ng mga pagsubok, atrasan ang mga pagsubok. Bakit? Sapagkat nagtagumpay na ang Panginoon sa libutan ito. So walang hindi mapagtatagumpayan sa mundong ito. Amen? Hindi mo kailangang iwasan ang mga pangangailangan. God is our provider. He provides. Nagkakalooban Diyos. Matthew 16:24. Tingnan pa natin to mga kapatid. When we follow Jesus, bakit hindi lahat hindi nakakasunod ang iba? Bakit meron mga hindi nakakasunod? Na magkagayoy sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasain ang kanyang krus at sumunod sa akin.
Tatlong bagay sinasabi. Sabi niya, tumanggi sa kanyang sarili. Yung mga gustong sumunod sa akin, dapat maging malinaw na marunong siyang tumanggi sa kanyang sarili. Yung lahat ng gusto niya, lahat ng plano niya, kaya niyang bitawan. Kahit pangarap mo, kaya mong bitawan. Hindi dahil para mawalan ka na ng pangarap. Hindi ganun. Kaya mo bibitawan yan sapagkat yung sinusundan mo ay merong mas magandang pangarap sa'yo. Naiintindihan mo na merong mas magandang plano sa'yo. Kaya kaya mong bitawan yan. At kunin mo yung mas maganda, yung mas matinding plano ng Diyos sa buhay mo. Kahit mabuti yan, pero dahil alam mong merong mas pinakamabuti, mas kukunin ko ang pinakamabuti kaysa mabuti. At ang Panginoon, walang ninais sa atin, kundi pinakamabuti. Kaya sabi ng salita ng Diyos, kung ang inyong Diyos Ama dito sa lupa, kung humingi kayo ng pagkain, bibigyan kayo ng pagkain. Sapagkat mabuti yun. Lalo na ang Diyos Ama sa langit. Ibig sabihin, kung may kakayahan ng taong gumawa ng mabuti, how much more our God in heaven? He is God. He is greater than everything. Lagi kong sinasabi kay Pastor Pia, pag nagagawa kong i-bless yung mga anak ko, pag nagagawa kong gawa ng mabuti yung mga anak ko, tulungan yung mga anak ko, pasayahin yung mga anak ko, paligayahin yung mga anak ko, alam nyo, lagi kong iniisip, how much more my Father in heaven. Sabi ko, Pastor, tingnan mo, no? Kung tayo nakakaisip tayo, nakagagawa tayo ng ganon. We have that heart and desire. Who created us? Sinong gumawa sa atin? Sinong gumawa ng may ganyang damdamin? Walang iba kundi ang Diyos. Lagi kong iniisip, kung ako nga na tatay nila, may ganyang hangarin sa kanila, how much more ang tatay ko sa langit? Walang hinangad, kundi pawang kabutihan para sa akin. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Kaya, ang sabi ng Panginoon, yung susunod sa akin, sumusunod, dapat tumanggi sa kanyang sarili. Hindi para kalimutan mo ang sarili, pabayaan mo ang sarili mo, hindi. Kundi nakasumpong ka ng mas mabuti. Kaya kailangan magpatuloy ka sa pagsunod para maunawaan mo, para maintindihan mo. Kung bakit nagagawang tanggihan ng iba ang kanilang sariling pangarap, ang kanilang sariling plano. Naintindihan ko kung bakit nagawa kong isuko ang trabaho ko noon. Na alam ko itong trabaho ko, ito ang sasalba sa pamilya ko. Itong trabaho ko, itong sweldo ko rito, ito ang magdadala sa magandang pamumuhay sa pamilya ko. At maranasan ng maraming bagay. Pero hindi. Nang tawagin ako ng Diyos, naintindihan ko, may mas maganda at malaking plano ang Diyos sa buhay ko. Hindi ko pinagsisihan. Masarap maglingkod sa Diyos na buhay. Amen? Palakpakan natin si Lord. Mas marami akong nakita, hindi ko mararanasan ito kung nandun pa rin ako. Never. Because I saw the both sides. Nakita ko na ang dalawang panig. Pasanin ang kanyang krus. Grabe. Ang sino nais sumunod sa pasanin ang kanyang krus. Kala natin yung krus. Itong asawa ko, krus ko yan eh. Hindi yan ang krus mo. Naku, mga anak ko yan, mga asawa ko na yan, pasang-pasang ko yan. Krus ko yan eh. Hindi.
Ang ibig sabihin ng Panginoong Kristo, pasanin mo ang krus. Pasanin ang kanyang krus. Ano ibig sabihin nun? Hindi na nga ikaw, si Jesus na. Kaya hindi na ikaw. Kaya kung sabihin yung asawa, pasan-pasan mo yan. Ang papasanin mo, yung mensahe ng krus. Yun yung dadalin mo sa buhay mo. At ano yung mensahe ng krus? Yung pag-ibig ng Diyos. Na kahit kaaway, ang sabi ng Panginoon, mahalin mo. When you look at the cross, you will see and feel and experience and hear the love of God. Yung pagpapatawad ng Diyos sa atin. Yan yung mensahe ng krus. Kaya napako ang Panginoong Kristo because of the love of God. Kaya pinako ang Panginoong Kristo para magkaroon ng kapatawaran ng bawat isa sa atin. Gaano man kasakit, dalhin mo yan, yung pagpapatawad ng Panginoon sa iyo. Kung paano tayong pinatawad ng Diyos, magpatawad din tayo because that is the message of the cross. Carry that, brothers and sisters. Forgive. It's not easy. Pero sabi ng Lord, hindi ko kayo patatawarin kung hindi kayo magpapatawad. Yan yung mensahe ng krus. Yung pagliligtas ng Panginoon. Huwag mong kalilimutan kung paano kang iniligtas ng Diyos. Dalhin mo yan kung nagawa kang iligtas ng Panginoon sa bagay na hindi kayang solusyonan ng tao. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, for all have sinned, ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Pero iniligtas pa rin tayo ng Panginoon. How much more yung mga pangangailangan natin sa mundong ito, hindi ba maibibigay ng Diyos yan? Kung naibigay niya yung pinaka hindi natin makukuha. Mapasayo man ang buong mundo, kung mapahamak naman ang kaluluwa mo, walang saysay. Maaari mong makuha ang maraming bagay sa mundong ito, pero hindi mo kayang kunin ang kaligtasan ng kaluluwa mo. Kaya mayroong isang lalaking napakayaman, lumapit sa Panginoon. Nakuha niya ang lahat ng bagay sa mundong ito, at ang sabi niya, wala na siyang mapaglagyan. Pero ang sabi niya sa Panginoon, paano po ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Paano ko makukuha yung buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Panginoon, sinubok siya. Sundin mo ang utos ng Diyos. Nagawa ko na pong lahat yan. Maganda, di ba? Yung talagang sumusunod ka talaga, kapatid eh. Being faithful eh. May blessing eh. Kaya nga siya yumaman, guminhawa. Because he's being faithful in following the commandments of God. Kaya sabi ng lalaki ito, nagawa ko na po ang lahat niyan. Very good. But for you to be saved, it's not being faithful. You need to have faith. Kaya minsan tinuro ko sa prayer on top of the difference between faith and faithfulness. Hindi porke tapat ka, kapatid, may pananampalataya ka na. Kaya sinubok ng Panginoon ang kanyang pananampalataya. Ang sabi ng Panginoon, sige, ibenta mo ang lahat. At ang napagbentahan, ipamigay mo. Nalungkot ang mayaman, umalis. Naging tapat, pero walang pananampalataya. Takes faith. Carry that. Walang makapagliligtas sa'yo maliban sa biyaya ng Diyos. Kaya anumang sitwasyon at kalalagayan mo, huwag kang matakot at huwag kang manatiling takot at nag-aalala. Kung nabigyan ka nga ng buhay na walang hanggan, sinong makapagbibigay sa'yo niyan? Binigyan ka ng Diyos sa biyaya niya. Yung kakain mo pa kaya? Yung daramtin mo pa kaya? Yung iinumin mo pa kaya ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa'yo? Yung pinaka na ibigay. How much more? Your temporal needs in this world.
ito yung eternal na ibigay. Yung temporal pa kaya. Pasanin mo yan. Habang sumusunod ka sa Panginoon, carry the love of God. Carry the forgiveness of God. And carry the salvation of God. Kaya sino ka para hindi magmahal? Sino ka para hindi magpatawad? Sino tayo para magtampo sa Diyos? Kung naiintindin mo lang the message of the cross. You are loved. You are forgiven. You are blessed. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. That's why in Matthew 16 verse 24, pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili. The other translation. Dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagtusunod niya sa akin. Dapat daw hindi natin inuuna ang sarili natin. Dapat talaga ang inuuna natin si Lord. Bakit? He is the source. He is the supplier. Dapat siya ang nasa unahan, hindi ikaw. Handang humarap sa kamatayan. Ang totoong Kristiyano hindi natakot sa kamatayan. Bakit? Alam mo na kung saan patungo ang buhay mo. Because Jesus says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. You just follow Jesus. Because He is the way. So dahil diyan, marami ang hindi nakakapagpatuloy sa Kristiyanong pamumuhay. Bakit? Yung pagpapatawad. Sinasabi mong hindi madali yun. Yung magmahal. Yung mahalin mo ang nananakit sa'yo, naninira sa'yo, idalangin mo ang umuusig sa'yo. Hindi masunod ang gusto mo. Ano ibig sabihin nun? Pagsubok yun. Ang tawag doon, challenge. Haharap at haharap tayo sa maraming pagsubok sa buhay. Diyan masusubok ang bawat isa sa atin. Kaya sabi ng Ephesians 4:32, sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Matthew 5:43-45, narinig ninyo na sinabi nung una, mahalin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit, sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Kung gagawin ninyo ito, magiging tunay na anak kayo ng inyong amang nasa langit, sapagkat hindi lang sa mabubuting tao niya pinapasikat ang araw, kundi pati na rin sa masasama, at hindi lang ang matutuwid ang binibigyan niya ng ulan, kundi pati na rin ang mga hindi matuwid. Colossians 3:13, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. In other translation, pagtiisan ninyo ang isa't isa. At kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Yan ang mga challenges na harapin natin sa pagpapatuloy sa pagsunod sa Panginoon. Kaya ang isang mapapansin ninyo, kaya may mga umaalis sa church. Hindi dahil sa church. Hindi dahil sa mga reklamo. Hindi dahil sa mga maling sistema, hindi dahil sa mga nakakatisod, hindi dahil sa mga nakakasakit, hindi dahil sa mga kaaway o umuusik sa'yo. Kaya umaalis sa church, hindi nila kayang harapin ang mga challenges na yan. Hindi nila kayang tanggapin, hindi nila kayang harapin yung mga challenges. Challenges to forgive, challenges to love, challenge to pray, challenge to be patient, challenge to accept. Kaya kasama yan sa pagbabago. Hindi mo kaya magpatawad. Hindi ko mo kaya magmahal.
Anong gagawin? Aalis. Kaya importante, maharap mo yung pagbabago sa buhay mo. Binabago ka ni Lord. Dapat matanggap mo ang mga challenges na yan. Why? Because these are the teaching of the Lord Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, turuan nyo silang sumunod sa mga utos ko, ang magpatawad, ang magmahal. Kaya kung sumusunod tayo sa Panginoon, lalaya ka dyan, kapatid. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Yan ang mga tagasunod ng Panginoon. Natututong magpatawad, natututong magmahal, natututong tumanggap sa isa't isa, magmalasakit sa isa't isa, umunawa sa isa't isa, magpanalanginan sa isa't isa. At maging pasensyoso at pasensyosa. Bakit? Tingnan mo yung katabi mo, mababago rin yan. Masyado ka nagmamadali. Kung ang Diyos mapagtiis, mapagpasensya sa atin. Amen? Panghuli, haharap ka pa rin. Ano yung una? Pagpili. You need to choose the right thing. The will of God, the ways of God, the word of God. Haharap ka pa rin sa pagbabago. Haharap ka pa rin sa pagsubok. At ikapat, haharap ka pa rin sa pakikipagkapatiran. Yan, yung katabi mo. Hindi yung asawa mo. Yan, yung kabila. Whether we like it or not, we need church. We need to go to church. Kailangan natin ang simbahan. Church is not a building. Church is the people of God. Tayo yun. Ikaw ang church. Sabi mo, ikaw ang church. So, hindi ka nag-iisa. At hindi mo kailangan mag-isa. May kasama ka, kapatid. Amen? Iron sharpens iron. Ang pasimula ng Kristiyanong pamumuhay sa church. Kaya kailangan mo ng church. No man is an island, no Christian is an island. Ang paglago ay sa church. And no perfect church. Bakit? This building can be perfected. This building. But church is not a building. Ang simbahan ay mga tao ng Diyos na hindi perfecto. So you cannot find a perfect church. But you can find a perfect building. But you cannot find a perfect church. Kaya para sa akin, hindi dahilan para maghanap ng iba't ibang church. You cannot find a perfect church. You cannot find a perfect pastor. You cannot find a perfect leader. You cannot find a perfect brother and sister. You cannot. But there is only one perfect church. If you want to go there, it's in heaven. Sa langit lang, may perfect. Dito wala. Kaya naghahanap at makulit at matigas ang ulo, naghahanap ng perfect church, kinukuha ni Lord. Naghahanap ka ng perfect, di ba? Sabi ni Lord, halika, kunin na kita. Dito ang perfect. Pero kahit makahanap ka nga ng perfect church dito sa akala mo, pag ikaw umatin na ron, hindi na perfect yun. Dahil nandun ka na. Apply the teaching of the Lord Jesus Christ in every imperfection. So anumang tamang pagpili, pagpapasya, pagharap sa mga pagsubok, at pagtingin sa isa't isa, nagre-resulta yan ng tinatawag nating Christ-likeness. Which is that is the bottom line. Romans 8:29, sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino ang kanyang magiging mga anak. At sila itinalaga niya matulad sa kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Christ-likeness.
Nahahayag ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Nakikita ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Ang Panginoong Hesus ang natutularan natin, ang nagagaya natin, ang naipapakita natin, ang tinataglay natin, ang Panginoong Hesukristo. Nahahayag si Hesus na tinanggap mo sa puso mo, na ipapakita natin si Hesus, na iparinig natin si Hesus, na ipadarama natin ang Panginoong Hesukristo. Dahil dyan, marami tayong nahihikayat na makakilala, makabalik sa Panginoong Hesukristo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Let us all stand up.